Abaw ang karne. Ayan pa, karne pa. Wow, meron pa. Wow, meron pa nga. At meron pa. Ay, karne na naman. Ay, may karne pa. Karne pa. Ay, sariwang sariwa. Ayun pa, meron pa nga. Karne pa. Sinong tatamarin sa ganitong jackpot? Sa ganitong biyaya? Ewan ko lang kung tamarin ka. Ayan. Wow. Pangit yung isang tao yung nagja-judge. Dahil hindi mo alam kung anong meron na pinapagdaanan. At kung ano yung merong kargo sa buhay. O kung ano yung meron obligasyon sa buhay. Para lumaban ng patas. Meron kaya. Uy, meron na eh. Wow. Wow. Ang dami. Ang dami. Wow. Ayos. Ayos. Jackpot tayo. Ang katropa jackpot. Yan. Patatas. Patatas, sibuyas. Wow, grabe ang sibuyas oh. Ang ganda mong katropa. Wow. Yun. Madami-dami nga ito. Wow. Ay, sayang. Yun o. Wow. Jackpot. Maigi na ito mga katropa kaysa sa bibilhin. Ito libre. Libre mga katropa. Yung nagko-comment sa atin mga katropa, yung basher. Yung galit na galit sa kapwa Pilipino sa mga nagda-dumpster o nangunguha o namamasura na katulad nito ginagawa ni Katropa Gio. Kung mababasa nyo dyan yung comment nya, tamad daw ako at hindi daw ako nagtatrabaho at namamasura na lang kasi yun daw maalwan. Baka hindi po niya alam mga katropa, dahil nga siguro ay hindi niya kilala ako. Ay kayong mga kasolid katropa ay alam nyo kung paano ko minamanage yung aking oras. Pagpasok ko ng alas 6 ng umaga, pag minsan alas 2 ng madaling araw, pumapasok ako sa trabaho, lalabas ako alas 4. Paglabas ko ng alas 4 ng hapon, diretso ko sa pagda-dumpster, panguhan ito. Ang trabaho ko po, papaalam ko po sa inyo, yung mga hindi pa nakakaalam, ako po ay isang kusinero sa international catering mga katropa.
nagki-cater po kami ng mga kasal event. Lahat po ng mga event international po ang aming pagkain po ang aming niluluto. Kaya yung hindi nakakaalam at itong isang basher na ito, nagalit na galit sa kapwa ko na ako daw ay tamad, wala ay namamasura kasi yun lang daw madali maalwan. Ay nagkakamali siya, hindi niya alam. Ako po ay halos ay 18 hours o mahigit pa ako yung nagtatrabaho, nag-aanap buhay. Bakit ko po ginagawa ito? Dahil po nangihinayang ako kasi libre dito nga ang ganito, hindi ko nabibilihin, hindi na namin bibilihin, at kami ay nakakatipid at nakakapagpundar. Kaya ganun na lamang po ang aming pagtitipid o ang aking pagtsatsaga, na kahit na ako ay pagod na ay wala po akong tigil. Hindi naman po biro, siguro kita nyo naman, hindi naman biro ang magbubuhat ng katulad nito. Pabibigat, pag minsan ay 20, 30, 40, 50 kilos, pag minsan pa nga ay maabot ng 200 kilos. Ay nagtsatsaga ako kasi po ay matindi yung aking pangarap, matindi yung makaipon habang bata-bata pa. Ay bata-bata pa dahil ako ay 46 na. Gusto ko pong makapagretiro ng madali ng kuwan at makapundar dyan sa atin sa Pilipinas. At dito po yung hindi po nakakaalam, dito po ang bahay po namin i-rent to own o binabayaran namin, bili hulugan yan. Kaya po ay hindi biro na umaabot ng ng 300,000 euros. So ibig sabihin napakalaking pera po. Kung i-convert nyo po sa 67 o 68 ay ilang milyon yun. Ganun po ang aming hinaharap dahil po sa pangarap. At alam naman po natin na napakahirap ng buhay diyan sa Pilipinas. Kaya ganun na lang ang ating pagtsatsaga na tayo ay makakalibre. Bakit baga or makakatipid o makakalibre na nga, kasi libre na halos ito. Halos 5 years, 6 years na tayong 5 years na hindi na tayo bumibili ng mga ganito. Hindi na tayo bumibili sibuyas, kamatis, ng mga patatas na yung mga gulay-gulay, kasi nga po ay mayroong ganito. So yung hindi niya naunawaan, yung basher na yan na nagbabasher galit na galit sa lahat ng ganitong trabaho namin dito sa abroad, at yun daw nakakasira ng Pilipino, nakakasira ng bilang Pilipino. Mas nakakasira yung magnakaw ka or yung manira ka ng tao na katulad mo. Pagpasensyahan mo na, pero hindi naman siguro kung sa tingin mo ay nakakababa ito dahil ng gobyerno. Hindi naman namin gagawin to o hindi kami a-abroad kung maayos diyan sa Pilipinas. Ako po naman ay kahit pa paano ay nakatapos o nakapag-college, pero diyan sa Pilipinas mahabang panahon din ako nag-apply, nagtrabaho, nag-apply ng seaman, pero wala. Hirap na hirap, kulang pa sa pamasahe. Mamasahe ka mula sa trabaho mo sa bahay hanggang sa trabaho pag dating ng Pilipinas, wala. Hindi pa abonado pa.
Kaya pagpaumahin sa iyo, kung hindi mo ako naunawaan, kung hindi mo naintindihan kung anong meron ako, yung basher na yan ay siguro mga ang katropa, sulit na katropa na makakaalam yan kung anong meron kami dito at meron sa Pilipinas, at kung gaano ang sacrifice. At kung hindi mo rin alam, isa ako sa pamilya namin na tumutulong sa pangailangan ng aming pamilya, dahil yung pamilya po namin ay malaki ang pamilya. Kami po ay 10 magkakapatid at maraming emergency nangyari sa buhay namin. Tatay, nanay, mga kapatid ko ay matindi, milyon ang naubos. Pero andun ako dahil sa pamamagitan nitong pamamasura ay sila ay kahit pa paano ay na survive yung mga ilang panahon nila dito sa ibabaw ng mundo bago sila nawala. Hindi alam niyo naman hindi ko na isa-isahin kung ano man, nagkasakit sila lahat. Ganon kahirap, ganon na lang. Kaya yung happy ako dito sa ginagawa kong ito, dahil ang laki ng naitutulong ko sa pamilya ko at para sa aming pagdating sa future, pagdating ng panahon na sa ganitong kaparaanan nakakatipid na sa tuwang puso mo araw-araw at may nagkakapera pa. Alam naman natin dito sa YouTube o social media ay kumikita, kaya ganun na lang. So pagpamanin sa'yo, kung di mo na unawaan, yun, hindi biro ang pinagdaanan ko, pinapagdaanan ko at mga pagsubok sa buhay naming pamilya. Pero dahil dito at dahil sa sipag ni Katropa Gio, marami akong natulungan. Halos lahat ng pamangkin ko, ng mga kapatid ko napag-aral, nakagraduate sila, at ngayon kahit pa paano gumanda ang buhay nila. 23 years, 24 years na ako dito sa Espanya. Hindi ako tamad, dahil ako halos lahat ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko, natulungan ko hanggang sa mga magulang. Yun. So pagpasensyahan mo, hindi ako nagagalit sa'yo, pinapaalam ko lang. Thank you mga katropa, salamat mga solid katropa, salamat sa inyong suporta sa akin. At isa pa, nandito ako sa Espanya, o nandito kami, at dito yung halos kalahati na ng buhay ko ay dito na namuhay sa Espanya o sa abroad o sa ibang bansa. Ganun na lang yung pangulila sa pamilya, lalo sa magulang, sa nanay ko na ngayong 1 taon na yumaon. Siya po ay may sakit sa puso. Ilang beses na po siyang inatake. 3 beses na yun na isalba ko o na isalba namin ang buhay ng aming ina. Dahil sa pagda-dumpster na to, nakakatipid at kumikita ako sa YouTube. Yun yung naisusuporta ko sa aking magulang, sa aming magulang. Hindi biro ang ma-hospital, hindi biro ang meron kang sakit sa puso na kung ano yung alam naman natin yan, yung mga gamot, maintenance. Ang nanay ko po ay 27 na gamot ang maintenance everyday. Yun po ay nasusuportahan namin. Ganun na lang ang naitutulong ng pamasurang ito. Kaya yun nagsasabi
na tamad ako. Nagkakamali ka dahil ako 7 years old pa lang. Laki ako sa bukid, laki ako sa bundok. 7 years old pa lang, mas mataas pa yung damo sa akin. Nagtatrabaho na ako kasama ng aking ina, kasama ng mga kapatid at kasama ng tatay. Ganun na lamang ako nahubog, 7 years old. Hindi marunong gumamit ng mga gulok, itak o mga gamit sa pagbubukid, pero maaga akong nahasa. Kaya gano'n na lang katatag yung aking katawan o yung isipan na dito nagtatrabaho ng 8 oras, 9 oras sa normal na trabaho sa sa kusina, plus paglabas ko 6-6 na oras, 6 o 4 na oras, pag minsan 8 oras na nasa kali ako naghahanap ng mga basura, ng mga ganito para makatipid at makatulong din. May pang-ayuda tayo dito sa mga kapwa natin Pilipino. Hindi mo lang alam, malaki ang naayudahan dito. Maraming natutulungan si Katropa, lalo na noon din ang Kuya Virgil B. Files, no, kasama ko yan, Mrs. Kaya ipagpaumanhin mo kung hindi mo ako naunawaan, kung hindi mo kami naunawaan, yung mga namamasuro kung anong meron at kung bakit ginagawa yun. Pangit sa isang tao yung nagja-judge dahil hindi mo alam kung anong meron na pinapagdaanan at kung ano yung merong kargo sa buhay o kung ano yung meron obligasyon sa buhay para lumaban ng patas na masuportahan ang bawat isa, ang bawat kapamilya na lumalaban ng patas sa ganitong pamamaraan. Kahit kukunti na lang yung tinutulog, pag minsan 2-3 oras lang tinutulog ko sa maghapon, ganun ka sa looban ng 24 oras, ganun na lang ang pagtsatsaga. So kung gusto mo, panoorin mo lahat ng video ni Katropa Gio, panoorin mo lahat yan at maintindihan mo kung anong meron yan. Hanggang sa Pilipinas, panoorin mo yun sa Pilipinas, yung mga vlog ko sa Pilipinas, panoorin mo yan at masasabi mo kung anong meron at kung gaano kasipag si Katropa Gio. Panoorin mo yan. Kung gusto mo, ikukwento yan ng mga katropang solid katropa, iko-comment nila yan dyan kung anong meron si Katropa Gio at kung gaano kasipag bating kahit saan. So yun, hindi ako nagagalit sa'yo. So sana huwag ka mag-judge ng tao kasi hindi mo kilala ang bawat isa. Ni kahit nga kapamilya natin, hindi pa rin natin masasabi na kilala natin ang ang kapamilya natin, nanay natin, magulang, kapatid natin, hindi natin yan kilala. Kaya wag tayo mag-judge ng tao. Kung sabi mo nga ay nakakasira ako ng reputasyon ng Pilipino, pumunta ka sa Malacanang o pumunta ka sa mga government na palso ang trabaho at sila ang kung gusto mo yung pagmumurahin mo at pagsasabihin mo mga tamad kayo at magnanakaw. Yun naman ang katotohanan. So yun, lumalaban lang ako ng patas. Katropa Gio, lumalaban lang ng patas. Kaya pasensya na. Sana maunawaan mo at sana mahalin mo si Katropa Gio, ano, at lahat ng mga namamasura. Parang ang hirap lang isipin na imbis na suportahan, ganyan pa yung mga sasabihin mo. Pilipino ang pangalan ito, Filipino Dignity Movement. Yan yung mga katropa, yan yung nagko-comment sa atin. Makita nyo dyan sa comment section itong huling-huli natin video at saka mga unang video pa laging nandudun siya. Yun yung comment, Filipino Dignity Movement. Pagpaumanhin, sana maging kaibigan ka namin mga namamasura. Sana ikaw yung maging tagapagtanggol namin dahil sa yung account name
Filipino Dignity Movement. Ang dignity ng isang Pilipino ay lumalaban dapat ng patas. At ang dignity ng Pilipino kahit saan, hindi basta-basta sumusuko. Yun ang dignity. Kung naintindihan mo. Abaw, ang dami. Pera din yan mga katropa, ipapakilo. Mga bakal. Let's go mga katropa. Next location tayo. Let's go mga katropa. Let's go. Uy, ano ito? Ano ito? Uy, anong lutong pagkain? Uy, ala. Ako pa may itlog. Nakita ko na ang itlog. Wow! Ayan. Ala. Basag na dalawa. April 7 pa. Wow. Jackpot naman. Grabe. Yan yung bunga ng pagsisipag. Nakakuha ng libre. Abaw ang karne. Ayan pa, karne pa. Wow. Grabe. Uy, baka meron pa. Wow, meron pa nga. At meron pa. Ay, karne na naman. Jackpot, ala. Win na win. Uy, avocado. Grabe. Yan o. Yun. Ala. Meron pa. Uy, pastak sayang o. Uy, bigas. Wow, bigas basmati pa oh. Mamahaling bigas ito mga katropa. Mamahaling bigas. Uy, may bubog. Uy, may karne pa. Uy, sariwa. Halaw naman. Grabe. May pang-ihaw na. Ayun pa, meron pa nga. Karne pa. Ala. Wow naman. Purong laman. Kaya. Ulo. Masarap ng luto rin. Sayang. Dito kaya dito. Uy, ala, jackpot talaga naman. Jackpot. Ay, ang kamatis ang gaganda. Grabe oh. Ayusin natin ito. Talagang buenas tayo mga katropa. Buenas. Uy, naku, butas pala yun. Okay lang yan kahit butas.
bago dumating ng bahay yan, may kalahati pa yan. Ganyan pa lang. Yung itlog, dito ka. Save na save yan. Ang daming karne, grabe. Yan o. Allah. Allah, jackpot. Uy, jackpot talaga, wow. Ang sasabihin mo, Filipino Dignity Movement. Tamad? Sinong tatamarin? Sinong tatamarin sa ganitong jackpot? Sa ganitong biyaya? Ewan ko lang kung tamarin ka. Kaya pasensya ka na. Ako'y hindi tamad na tao. Lalo na pagkakabuhayan. Ako, Diyos ko po, na sinasabi ko sa iyo, Diyos ko po, rude. Yan o. Gaano yan? Gaano ka kalibre yan? Gaano ka kasarap na mulot lang? Yung pinupulot lang natin. Ang daming ubas oh. Pas muna tayo sa ubas. Marami pa tayo dyan sa bahay. Pas muna tayo dyan. Marami pa tayo sa bahay na ubas. Wow naman. Yung kamatis oh. Teka, maganda ito eh. Lagyan natin yan dyan. Dyan ka muna. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Wow. Grabe. Ay grabe. Grabe na. Grabe na. Wow. Talagang pinapag-adya tayo. Pinapag-adya mga katropa. Pinapag-adya. Hanip sa jackpot tayo ngayon ah. May pangko na tayo. Anong tawag dyan? Kaldereta. Menudo kaldereta. Kasi kumpleto na. May gulay na. Ang daming gulay. Ang gaganda pa. Ay, puno na ang hambag. Puno na ang hambag natin. Kamatis, ang gaganda ng kamatis. Uy, sili. Yan o. Solid. Solid niya yun ah. Talaga naman. Walang atrasan to. Walang atrasan, katropa. Katropa, yan o. Ay, grabe. Ala. Jackpot pa more. Sabi nga, jackpot pa more. Yan o. Wow. Kumpleto Ricardo tayo ngayon. Kumpleto Ricardo. May patatas. Carrots na lang. Carrots na lang hahanapin natin. Uy, ang ganda ng kamatis. Lahat magaganda oh. Lahat magaganda. Wow. Wow. Isipin mo yan. Isipin nyo yan mga katropa. Paano ka tatamarin? Tatamarin ka ba sa ganitong biyaya? Biyaya ito eh. Gracias. Gracia. Grabe talaga. Solid. Wow.
dami hanggang ilalim pa yata. Talagang medyo naawa sa atin si Katropa Bin kasi tamad daw tayo kaya yun, binigyan tayo ng biyaya. Sabi nga basta lumabang ka ng patas, lumabang ka lang ng patas, laging may kapalit na biyaya. Marami pa sa gagawin eh. Dalawa. Koresta. Wala na. Okay na tayo dito. Opa. Happy na tayo dito. Let's go. Thank you, Katropa Bin. Thank you, Lord. Thank you po sa biyaya. Teka, yung ating kamatis si Mrs. Nako, si Lolo Bin nandyan na. Let's go mga katropa, let's go. Let's go, si Lolo Bin nandyan na. Ay, backtot na naman tayo. Backtot na naman. Let's go. Percent ang butter. Ilan? Head. Yung ganda niya. Kita niya yun mga katropa. Pinilit kong kunin ito kasi sigurado gusto ito ni Kwan eh. Kukunin ko namin din. Sige. Ni Mrs. Ay, kita niyo naman mga katropa naman. Grabe naman yan. Diba ba? Kagaganda eh. Sus. Opo. Ayos. Dito. Ito pa. Pangsalamat. Kita niyo mga katropa. Ito expert. Ay. Hala. Ang itlog. Ay, may bagay. Nagkagaganda kaya? Dito ko na sa freezer yan. Saka ito. Yung basmati, may butas lang konti. Yun po, yung sarap na... Hindi na. Nakasama sa gilid. Sarap na arroz. Hindi na, sa gilid. Mga sarap na kanin. Masarap ang sahag. Very good dito. Talagang very good yan. Wala na itong sisirap. Wala. Avocado. Yun. Marami yan eh. Marami din. Isat na. Ang ganda nito. Talagang walang panapon to eh. Pampayuda ito mga katropa. Sa dami ito eh. Tapos ayan pa nakuha namin kanina ni Mrs. yun. Yung puno. Maganda eh. Okay.
Ito, bawang. Oh, ang bango. Kasi dito na mga ito mga katropa, gabi na masyado. Pero grabe. Wow! Namiss ko itong ganito eh. Namiss ko ito. Ay, kita nyo lang kasari-sariwa naman. Napakasariwa. Pula pa eh. Kumbaga, presko. Ito. Dami, nakamay nga kaya ito. Salang ko na. Itlog. Ganda ng itlog. April pa? Sa April 3? Ito eh, ang tagal. Ito, kanin. Ang sarap, sarap niyan. Ito, diretso na ito sa freezer. Huwasan ko muna. Alin? Ayan. Pwede ito. Ganyan na. Oo, hugasan ko lang yung labas. Ngayon eh, ang expert ko na. Ay, okay lang. Sa atin yan, eh, isang linggo. Bigat-bigat ko kung talaga ng gano'n. Bakit kaya? So, pag sumasamahin, Okay. ay sa styro, Hindi. nasa film, yung aluminum, Nakabig ka eh. ito po may butas pa siya. Pwede pa yan. Pasigisan ko kanya ko ano yung sa freezer. Ayos.